Isang linggo nang naghahanap ng bagong maipapasadang taxi si Spencer sapagkat ang binaboundaryhan niya ngayong sasakyan ay nakatakda ng ibenta. Binigyan na lang siya ni Mr. Cho ng 2 linggong palugit para makahanap ng ibang sasakyang pwede niyang imaneho. Kahit papano pa rin naman ay mabait ang inchik na may-ari ng taxi na ginagamit niya sapagkat nangako ang Ginoo na sa oras na maibenta na ang taxi ay mabibigyan siya ng kaunting halaga bilang porsyento. Ngayong araw ay maagang pumasada si Spencer para na rin makarami agad ng kita. Sinasabayan niya rin ang pamamasada ng pagtitingin-tingin sa mga lugar na pupwede niyang pag-applyan, kaya rin hindi tuloy siya masyadong makapag-focus. Mabilis na lumipas ang maghapon. Pasado 10:00 na rin siya ng gabi nakauwi at kahit papano ay malaki-laki rin naman ang kanyang kinita. Lalo na at sinabihan na rin siya ni Mr. Cho na hindi na niya kailangang magbigay pa ng pamboundary bilang pakonsuelo. Pinaalalahanan na lang siya ng Ginoo na ingatan ang sasakyan at palaging linisan para naman kapag nakita na ng bibili ng sasakyan ay mabayaran pa rin siya sa tamang halagang napag-usapan. Mag-apply na lang kaya ako sa munisipyo bilang driver. Kaso kailangan may backer bago ka makapasok eh. Alakasan pa rin talaga ang sistema dito sa Pinas. Halos taon-taon na ako nagbabaka sa kaliron eh. Di man lang ako napagbibigyan. Napatingin na lang ang lalaki sa bubungan ng tinutuluyan niyang bahay habang patuloy na nag-iisip ng gagawin dahil sa napipintong pamamaalam niya kay Blossom. Ito ang ipinangalan niya sa taxi na kanyang minamaneho. Kapag hindi ako nakahanap, gagawin ko na lang yung sinabi ni Jojo. Mag-a-apply ako bilang driver abroad. Si Jojo ang nag-iisa niyang pinsan na nasa bansang Saudi na nagtatrabaho sa isang construction site bilang isang truck driver. Matagal na siya nitong ini-encourage na mag-apply abroad pero takot siya sapagkat hindi naman siya nakatapos ng high school. Hanggang second year level lang ang inabot niya at nagsimula ng mag-extra-extra hanggang sa matuto na rin siyang magmaneho. Ito ang ginagamit niyang skills para lumaban ng patas sa buhay hanggang sa makilala niya si Mr. Cho na inoferan siyang maging taxi driver. Kinapitan niya kaagad ang oportunidad na yon, kaya siya napadpad sa National Capital Region. Lord, bahala na. Ikaw na pong bahala. Hindi na muna niya iniisip ang mga bagay-bagay at natulog na siya ng mahimbing para muling makapamasada bukas. At mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating na nga ang araw na ikinatatakot ni Spencer. Naibenta na ang taxi at nabigyan na siya ng porsyento ni Mr. Cho. Marami ding mga gamit at bagay na iniwan sa kanya ang Ginoo. Pero malungkot pa rin siya sapagkat wala na siyang pagkakakitaan. Kailangan niyang makahanap kaagad ng trabaho bago pa maubos ang naipong pera. Kailangan niya kasing matustusan hindi lang para sa laman tiyan, kundi para na rin sa lahat ng bayarin niya katulad ng upa sa bahay, bill ng tubig at kuryente. Kaya matapos ang 2 araw na pag-e-enjoy niya ng weekend, naghanap kaagad siya ng ma-applyan. Sa tagal ng panahon ay ngayon niya lang naramdaman ang pagiging pasahero. Sumakay siya ng bus papunta sa syudad ng Maynila sapagkat naroon ang mga agency na nagpapaalis papunta sa ibang bansa. Una niyang target ang mag-apply sa agency na inaplayan ng pinsan niyang si Jojo. Dahil medyo mahaba-haba ang biyahe at maaga siyang nagising kaya nakatulog si Spencer sa bus. Hindi niya namalayang bigla siyang dadalawin ng panaginip habang bumabiyahe. Sa kanyang panaginip ay gamit niya pa rin ang taxi na pinangalanan niyang Blossom. Mayroon siyang sakay na isang misteryosang babae na kakaibang datingan ng aura. Ma'am, saan ko po kayo ihatid? Halos pang 10 ulit nang tinanong ni Spencer ang magandang binibini pero hindi man lang siya nito nililingon o sinasagot. Nakatulala lang to sa labas at pinagmamasdan ang matataas na mga building. Dahil doon ay napatingin ng lalaki sa rear view mirror ng sasakyan at sinulyap-sulyapan ang misteryosang babae. Maganda ang dalaga pero malamlam ang mga mata nito
nakita ang matinding kalungkutang pinagdadaanan. Maputla rin ang mga balat na halos pumantay na sa kulay ng suot nitong damit na may mga pulang mansya. Nang saglit niyang mahapyawan ng tingin ng braso nito, ay napansin niya ang tila iilang paso roon. Nangingitim na ang mga yon, kaya nabahala siya at naisip na maaaring biktima ito ng pang-aabuso. Madam? Ayos ka lang ba? Ha? Tanong niya pagkalaon pero katulad kanina, hindi pa rin sumagot ang babae. Nakatitig pa rin to sa mga nagtataas ang mga gusali na dahilan kung bakit mas lalo tong naging misteryosa sa kanyang paningin. Napabuntong hininga si Spencer at muling sumulyap sa rearview mirror. Pagkatapos ay isinentro niya ang paningin sa kalsada kahit hindi niya rin alam kung saan pupunta. Doon niya lang din na-realize na napakalinis ng kalsada at ang sasakyan lang nila ang nandoon. Ma'am, ayos ka lang ba? Saan ba kita Naudlot na siya sa pagsasalita nang marinig ang boses ng konduktor ng bus na nagsasabi na nasa kahabaan na sila ng Taft Avenue. Biglang napadilat si Spencer matapos marinig ang nakaririnding boses ng konduktor. Napaismid tuloy siya habang pasimpleng sinasamaan nito ng tingin. Hindi ko tuloy alam kung saan ihahatid yung babae sa panaginip ko eh. Matapos yung ibulong ay saka siya tumayo sa kinauupuan at sumunod sa mga taong nagbababaan sa bus. Nang makababa na ay napatingin siya sa mga gusaling naglalakihan dahil sasabak na siya sa panibagong pakikibaka ng buhay sa araw na to. Sana naman Lord, palarin na ako ngayon. Nag-sign of the cross siya matapos itong sabihin ng mahina. Pagkalaon ay nakisabay na rin siya sa mga tao na patawid sa pedestrian lane. Sa paglipas ng oras, bukod sa agency na pinag-a-applyan ng pinsan niyang si Jojo, ay nagpasa pa siya sa 4 na ahensyang nakita. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa mga employer, ay tuwang-tuwa si Spencer. Hindi niya rin alam kung bakit, pero hindi naman siya nababahala kung sakaling hindi siya matanggap dahil alam niya sa sarili na wala ang puso niya sa ibang bansa. Nagbabaka sakali na lang din siya dahil udyok ng pinsang si Jojo. Pasado 3:00 ng hapon ay masaya siyang sumakay ng bus para makauwi ng bahay. Habang umaandar ang sasakyan, ay nakatanaw siya sa labas at nagmumuni-muni na kung sakaling may tumanggap na ahensya ay ano ang maaari niyang unang gawin. Dala ng matinding pagninilay-nilay ay hindi na naman namalaya ni Spencer na nakatulog pala siya ulit at katulad sa mga teleserye ay nagpatuloy ang kanyang panaginip kanina. Katulad ng naiwang eksena, minamaneho niya ang taxi na si Blossom habang sakay ang misteryosang babae na hindi umiimik. Nandito na naman ako? Nasabi niya ito sapagkat sa pagkakataong yon ay tila aware na siya na panaginip lang ang lahat. Paglingon niya sa rearview mirror ay namataan niya nga ulit ang dalaga na nakatingin sa matataas na mga gusaling nasa gilid ng malaking kalsadang dinaraanan nila. Ma'am, saan nga ba kita ibababa, ha? Sa unang pagkakataon matapos niya tong tanungin, ay marahang bumaling ang mata ng dalaga sa salamin kaya saglit na nagtama ang mga mata nila. Doon ay naramdaman ni Spencer ang matinding kalungkutang bumabalot sa pagkatao ng kanyang pasahero. Parang nanuot ito sa kanyang kalooban kaya tila bumigat din ang kanyang pakiramdam. Pakiwari niya ay naabsorb niya ang kalungkutang bumabalot sa pagkatao ng misteryosang babae. Ma'am, may problema ka ba? Hindi na kita sisingilin ng bayad. Basta sabihin mo lang kung saan kita pa pwedeng ihatid at... Hindi pa man niya natatapos ang sinasabi, ay unti-unti na ngang pumatak ang luha ng misteryosang dalaga. Wala siyang narinig na ingay sa pag-iyak nito
Subalit damang-dama niya ang matinding kapighatian sa puso ng kanyang pasahero, kaya naman saglit niyang inihinto ang sasakyan. Nang mapansin ito ng misteryosang dalaga, ay biglang tumigil ang pag-iyak ng tahimik. Nagbago rin ang reaksyon ng mukha niya na mula sa kapighatian ay biglang napalitan ng takot. Napansin niyo ni Spencer, kaya hinarap na niya ang misteryosang babae na tila takot na takot. Ma'am, sure na ako na may dinaramdam ka, pero hindi mo kailangan matakot. Sabihin mo lang sa akin kung saan kita ihahatid at... Hindi na natapos pa ni Spencer ang pagsasalita dahil biglang nataranta ang misteryosang dalaga, dahilan para makaramdam siya ng kung anong takot. Inihinto niya ang sasakyan sa isang gilid at lakas ng loob na hinarap ang babaeng takot na takot. Hindi mo kailangan matakot. Hindi kita dadalhin sa kapahamakan. Magtiwala ka sa akin. Sabihin mo lang kung saan kita ihahatid. Nang hahawakan na niya ito para pakalmahin, ay bigla naman siyang nagising dahil sa tapik ng isang pasahero na makikiupo sa tabi niya. Dahil doon ay naudlot na naman ang eksena, kaya hindi niya na naman nalaman ang dahilan ng ikinatatakot ng misteryosang babae sa kanyang panaginip. Ay, sorry. Nakatulog ako. Wala sa sariling bigkas ni Spencer sa babaeng pasahero na tumabi sa kanya habang pilit nang iningitian ito. Tumangutango lang ang ginang saka naupo na. Siya naman ay bumaling na lang sa labas at tinanaw ang paligid para alamin kung nasaan na siya. Pagkatapos noon na hindi na siya nakaidlip pa, nawala na rin sa isip niya ang napanaginipan dahil naalala niyang muli ang nangyaring pag-a-apply sa abroad kanina. 7:00 na ng gabi. Pag-uwi ng bahay ay sinalubong siya ng asong si Chacha na halatang tuwang-tuwa dahil sa kumakawag-kawag na ang buntot nito. Natutuwa niyang kinarga ang aso at hinalik-halikan sa noo bago to ulit pakawalan. Pagpasok sa loob ng bahay ay nagbihis na nga kaagad siya at nagluto ng makakain. Eksaktong pagkatapos maghapunan, magpakain ng aso, at maghugas ng mga pinagkainan, ay dumating naman ang kaibigan niyang si Reynan. Kapwa niya ring driver ng taxi. Uy pare, napadaan ka. Yayayain lang sana kitang uminom pare. Nanalo kasi ako sa Easy 2 eh. May dala na akong alak ko, Gin 4 Cantos. Bilhin na lang tayo ng pulutan na iyaw-iyaw dyan kay na Aling Kakay. Uy, sakto yan ah. Akin na yan. At ire-ready ko na at ititimpla. Ikaw na mag-order ng ihaw. Total, ikaw naman ang may pera eh. Hanip ka talaga? Pagkaabot ng alak ay umalis din kaagad ang kulot at lalaking chubby. Inihanda naman ni Spencer ang mga kailangan at tinimplahan niya na rin ng kalamansi ang alak. Makalipas ang ilang minuto, pagbalik ni Reynan dala ang mga inihaw, ay sinimulan na nila ang tagay. Kumusta ang pag-a-apply abroad pare? Okay naman pero hindi ako nag-e-expect. Di ko talaga feel ang mag-ibang bansa eh. Ewan ko rin sa sarili ko kung bakit. Kulang ka lang sa inspirasyon. Sabi sa'yo, syutain mo na si Letlet eh. Gago, ba't ko syutain yun? Luko-luko ka, hindi ako papatol sa ganung babae no? Juicy ka pa. Buhay na buhay ka na nga ron eh. Hindi mo na kailangan maghanap ng trabaho. Siya na magtatrabaho para sa'yo. Plus gabi-gabi ka pa niyan tatrabahuin. Kung wala lang akong asawa, papatusin ko yung si Letlet eh. Sira ulo ka talaga. Sumbong kita sa asawa mo, gusto mo? Ito naman, biro-biro lang eh. Oh, shot mo na nga to. Pagkatagay ni Spencer ng alak, ay sa kanya biglang naalala ang babae na 2 beses niyang napanaginipan ngayong araw. Speaking of babae pare, may napanaginipan akong babae kanina eh. 2 beses pa kamo. Ang weirdo nga eh. Hindi ko rin maintindihan kasi parang tuloy-tuloy yung panaginip ko kanina sa bus. Pagpunta at pag-uwi, napanaginipan ko talaga. Sayang nga lang at naudlot eh. Naku pare, baka yan na ang destiny mo. Parang ganyan yung napanood ko noong nakaraang linggo sa TV. Yung napanaginipan niya, yun ang napangasawa niya.
Yan na yun, pare! Grabe, makakapag-asawa ka na! Sira ulo, kakanood mo ng TV kung ano-ano nang naiisip mo. Pero, hindi rin masama ah. Maganda yung babae. Medyo misteryosa lang pare. Maganda yan kung mapanaginipan mo ulit siya mamayang gabi. Tapos, buntisin mo na kaagad. Sira ulo ka rin talaga no? Marami pang napag-usapang seryoso at kalokohang bagay ang magkaibigang tsuper hanggang sa maubos na nila ang alak. Nang maihatid na ni Spencer ang kaibigan sa labas ng bahay, pagpasok ng bakuran ay inayos niya kaagad at niligpit ang mga pinag-inuman nila. Iniwan na lang muna niya ang mga to sa lababo, saka natulog na sa kanyang silid. Bago matulog ay sumagi na naman sa isip niya ang misteryosang babae sa kanyang panaginip. Mapapanaginipan ko kaya siya ulit? Kung sakali mang sana naman magsalita na siya para malaman ko kung anong kinatatakutan niya at para na rin mayatid ko siya kung saan man siya uuwi. Ilang minuto pa nga ang lumipas matapos ang pagmumuni-muni ay nakatulog na nga siya dahil na rin sa tama ng alak. At pasado 3:00 ng madaling araw ay napadilat si Spencer matapos maramdaman na mayroong yumakap sa kanya. Noong una ay natutuwa pa siya dahil sa paggapang ng mga kamay ng sino mang nakayapos at humihimas-himas ng kanyang dibdib at abs. Subalit nang mapagtanto niya na wala naman siyang ibang kasama sa bahay maliban sa aso niyang si Chacha, ay bigla siyang napadilat ng mga mata. Nagpatuloy ang paghimas ng kamay sa dibdib at abs niya, kaya bigla na lang siyang nanlamig. Dahil sa kanya lang din naramdaman na sobrang lamig pala ng kamay na gumagapang sa kanyang katawan. Nang mapagtanto ang mga pangyayari, ay biglang nagtaasa ng kanyang mga balahibo. Mabilis na gumapang ang kilabot mula sa kanyang paanan papunta sa tuhod, tiyan, hanggang sa umakyat sa kanyang batok. Matapos yung maramdaman ay tila lumobo ang kanyang ulo dahil sa takot. Nanlaki ang mga mata niyang napaisip na halatang halata ang takot sa mukha. Walang iya, sino tong yumayakap sa akin? Ang totoo ay hindi na bago sa binata ang mga kababalaghan sapagkat talagang lapitin na si Spencer na mga hindi pangkaraniwang nilalang lalo na nung bata pa siya at nasa probinsya. Aktibo kasi ang kanyang sixth sense o tinatawag ng iba na third eye. Bata pa lang talaga si Spencer ay nabuksan na ang kanyang third eye. At ayon pa kay Lolo Benigno na siyang nagpalaki sa kanya, ay nangyari ang lahat matapos siyang tamaan ng kidlat noong nasa bukid sila ng Tatay Benito niya. 1 buwan siyang naratay at nanirahan sa ospital habang ang ama niya ay namatay matapos mapuruhan sa aksidente. Ito rin ang dahilan kung bakit meron siyang marka na tila mga ugat-ugat sa likuran na minsang pinagkakamalang stretch marks ng iba. Ito ang naiwang marka matapos siyang matamaan ng kidlat. Magmula noon ay madalas na siyang nakakakita at nakakaramdam ng mga hindi pangkaraniwan. Nang nasa tamang edad na si Spencer, ay mayroon siyang mga nakilala na may mga kakayahan ding katulad niya. Pinayuhan siya ng mga ito na umaaktong normal lang kung sakaling meron man siyang mapansin o makitang mga nilalang na hindi pangkaraniwan o mga espiritu. Kung minsan daw kasi ay may mga mangungulit o di kaya ay nananakot kapag nalaman nilang nakikita mo sila. Sinunod naman ni Spencer ang mga payo na yon hanggang sa makilala na nga niya si Mr. Cho na naging daan din para makapunta siya sa National Capital Region. Sanay na siya kung tutuusin subalit kung minsan ay hindi niya talaga maiwasan ng mabigla, matakot at umaktong normal lalo na kapag hindi na talaga kaaya-aya ang kanyang nakakaengkwentro. May mga pagkakataon pa nga na meron siyang nakikitang kasabay ng pasahero at kung minsan din ay halos hindi na niya mawari kung normal na tao pa nga ba ang kanyang isinasakay. Oo at sanay na siya pero hindi sa mga katulad nitong biglaan. Kaya kahit natatakot ay napabuntong hininga siya saka malumanay at maingat na nagsalita. Please, kung sino ka man na nakayapo sa akin,
Pwede bang alisin mo na? Kailangan kong matulog eh. Tumigil ang malamig na kamay sa paghima sa kanyang dibdib at abs. Kaya naman pasimpleng inalis ni Spencer ang kumot at bumangon. Nang humarap siya sa kama, ay wala na siyang nakitang kahit sino roon. Kaya dali-dali niyang binuksan ang ilaw at muling huminga ng maluwag saka nag-sign of the cross. Mabuti na lang din talaga at isang 4 kantos lang ang ininom nila kagabi, kaya hindi masyadong nanakit ang ulo niya kahit 3:30 pa lang ay gising na siya. Nakalimutan ko na naman kasing magdasal pala kagabi. Nakatulog agad ako. Nasabi niya yon sapagkat napag-aralan niya sa sarili na sa tuwing hindi siya nakakapanalangin bago matulog ay mayroon siyang nakakaengkwentro habang natutulog. At ang isa sa pinaka hindi niya malilimutan sa lahat ay ang nagising siya na merong batibat na nakadagan sa kanyang dibdib. Hirap na hirap siyang huminga na sinabayan pa ng matinding takot. Ang batibat ay isang mapaghiganting espiritu na naninirahan sa mga puno sa kagubatan, kaya kung papag ang higaan mo ay malaki ang tsansa na pag-interesan ka ng batibat. Sa kalaliman ng gabi mag-aanyo itong isang pagkataba-tabang babae at dadaganan niya sa dibdib ang isa sa mga natutulog sa bahay. Hindi makakahinga ang taong kanyang dinadaganan hanggang sa ito'y mamatay. Ganon na ganon ang nangyari kay Spencer. Mabuti na lang din, sa kabutihang palad ay bigla na lang kinagat ng aso niyang si Chacha ang kanyang hinlalaki sa paa, kaya siya nagising at nakaligtas. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal niya ang kanyang aso at madalas yun pinapatulog sa kwarto. Ngayong gabi lang niya hindi napapasok dahil na rin sa kalasingan. Nang maalala niya ang aso ay lumabas siya ng kwarto at eksaktong pagbukas ng pinto ay nakaabang na pala turon. Sorry Chacha, tara na nga rito. Binuhat niya ang alaga at itinabi sa higaan, saka siya nagsimulang manalangin. Lord, unang-una po, salamat sa buhay at kalakasan na ito, pati ng lolo Benigno ko na nasa probinsya. Kahit na hindi kami pala simba o reliyoso hindi mo hinahayaang magutom kami. Palagi pong sapat at on time ang mga blessings mo. Hiling ko po na ingatan niyo po palagi ang lolo ko dahil 90 years old na po siya. Protektahan niyo po kami sa hindi magagandang bagay at ikaw ang mag-guide sa amin dahil alam kong masisecure ang pamilya ko sa iyo. Pati na rin po dito sa kakayahan kong ito na makakita o makaramdam ng mga hindi pangkaraniwan. Tulungan niyo po akong magamit to sa tama. Pati ang alaga kong si Chacha. Salamat din po sa asong to na ibinigay niyo sa akin. Yun lang po, Lord. Amen. Saglit siyang dumilat at nagpalingalinga sa paligid bago muling patayin ang ilaw. Pagbalik sa kama ay pumikit din kaagad siya bago muling magsalita. Kung sino ka mang nagpaparamdam o nangungulit sa akin kanina, sa ibang bagay mo na lang gawin yan o kaya sa ibang tao. Kailangan ko na magpahinga. Kapag hindi ka pa tumigil, mapipilitan akong gumawa ng hakbang laban sa'yo. Pagkatapos mag-sign of the cross ay niyakap ng binata ang kanyang aso at natulog na ng mahimbing. Makalipas sa mga araw, linggo at buwan, ay 2 sa inaplayan niyang trabaho abroad ay natanggap siya at pinagre-report na sa opisina. Subalit nagdadalawang isip pa rin siya kung tutuloy pa ba siya. Hindi kasi talaga nakikita ni Spencer ang sarili na mag-a-abroad para magtrabaho. Halos 1 linggo niya ring pinag-isipan ang tungkol sa bagay na yon at dumagdag pa sa isipin niya ang tungkol sa mas napapadalas niyang panaginip tungkol sa misteryosong babae. At hindi lang to basta ordinaryong panaginip, sapagkat parang palabas na tuloy-tuloy ang pangyayari. Kung saan natapos ang panaginip niya kagabi, ay nagtutuloy ito sa oras na mapanaginipan niya ulit. Ang huling panaginip niya ay nasa tapat na sila ng isang lumang gusali at doon na nagtapos ang lahat. Katulad pa rin ng mga huling panaginip, takot na takot pa rin ang misteryosang babae kaya nahiwagaan na talaga siya.
Sigurado na kasi si Spencer na hindi ordinaryo ang panaginip niyang yon. Kaya para hindi rin masiraan ng bait, ay naikwento niya na to sa kaibigang si Reynan na siyang bukod tanging naniniwala sa kanya. Biyernes ng gabi, pagdalaw ni Reynan sa tinutuluyan niyang apartment, ay humingi kaagad siya ng suwestyon sa kaibigan pagkatapos nilang mapagkwentuhan ang mga kakatwa niyang panaginip. Sa tingin mo, ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko tungkol sa misteryosang babaeng yun? Baka naman pare, katulad lang din niya ng ibang mga kaluluwa o elementong nangungulit sa'yo. Kumbaga this time, idinadaan lang nila sa panaginip. Kasi parang first time ko na marinig to sa'yo eh, na sa panaginip may nagpapakita sa'yo. Oo nga no, ngayon ko lang din napagtanto yung pare ah. Ang husay mo ron ah. Ang weirdo lang dahil tuloy-tuloy siya sa panaginip mo. Sabi mo nga para kang naghihintay ng teledrama. Ganun na nga. Sa palagay ko pare, saka natin pag-isipan yan kapag nabuo na ang kwento. Sa ngayon eh, hayaan mo lang munang mangyari ang lahat sa panaginip mo. Pero syempre, huwag mong kalilimutan ng mga importanteng detalye. Tama ka dyan pare. Alam mo, buti na lang talaga. Ikinwento ko to sa'yo no? Dapat mo lang talaga ikwento sa akin yan. Kasi sasama ang loob ko sa'yo kung saka mo sasabihin yan kung tapos na ang lahat, no? Dapat kasama ako sa paglutas ng kaso na yan. Putsang paglutas ng kaso talaga? Ano tayo mga detective? Oo! Detective ng kabilang mundo! Pagkatapos nilang magtawanan ay saka sinabi ni Reynan ang totoo niyang pakay kaya siya nagpunta sa bahay ng kaibigan. Siya nga pala pare. Kaya pala talaga ako nagpunta rito kasi di ba nabanggit mo na nagdadalawang isip ka kung igagrab mo o hindi ang oportunidad na makapangibang bansa? Oo, ang panalangin ko nga eh. Kung may mag-aalok sa akin ng trabaho sa linggong to, hindi na ako tutuloy dun sa agency. Ito na yun parang Spencer. Answered prayer ka na agad. Ha? Anong ibig mo sabihin pare? Yung bagong may-ari na mga taxi ni Mr. Cho, naghahanap ng mga driver ngayon. Nagsabi sa akin yung boss amo ko. Nakilala niya kasi ang bagong may-ari. Ito yung calling card oh. At nandyan yung address. Punta mo na lang kaagad dahil urgent sila. Yun! Grabe, salamat pare. Tama ka nga. Answered prayer na kaagad ako ah. Tuwang-tuwa si Spencer dahil sa balita ng kanyang kaibigan. Kaya kinabukasan ay wala na kaagad siyang inaksayang oras. Pinuntahan niya ang nasabing lugar at nakilala nga niya ang bagong nagmamay-ari ng mga taksing pinagbentahan ni Mr. Cho. Walang iba kundi si Mrs. Yeng na half Chinese at half Pinoy. Nang malaman ng ginang na dati siyang tauhan ni Mr. Cho, ay mabilis ang kanilang naging usapan. Tinignan lang ang kanyang driver's license at saglit na interview pagkatapos nun ay okay na ang lahat. Natanggap na kaagad siya at muli niyang nakita si Blossom, ang ginagamit niyang taxi. Masayang-masaya ang puso niya pagkakita sa nasabing taxi at mas lalo siyang natuwa sapagkat ipinauwi na kaagad sa kanyang sasakyan dahil pupwede na raw siyang magsimula as soon as possible. Malaki ang naging tiwala ni Mrs. Yang sa kanya lalo na't nalaman mismo ng ginang kay Mr. Cho na isa sa mga responsable at mapagkakatiwalaang driver si Spencer. Kaya bago umuwi, ay nag-iwan ng isang magandang mensahe ang lalaki sa bago niyang amo. Pangako po, Mrs. Yeng, iingatan ko po si Blossom dahil parang anak na po ang turing ko sa taxi na to. Natutuwa talaga ako at nakita ko siya at magagamit ulit. Gagawin ko rin po ang lahat para makapagbigay ng boundary sa inyo sa tamang oras. Pag-uwi niya ng bahay ay kaagad niyang pinuntahan ang bahay ng kaibigang si Reynan at sinabi rito ang magandang balita. Hindi ako nagkamali na recommendation. Kita mo, nabalik na sa'yo ang pinakamamahal mong taxi, si Blossom. Hataw na ulit pare. Sa Lunes pa ako magsisimula magbiyahe. Ikukondisyon ko muna si Blossom. Ang sabi kasi sa akin ni Mrs. Yeng, na stuck daw ang mga taxi kaya i-check muna. Kaya nga rin pinadala sa akin eh. Kung Lunes ka pa mamamasada, mag-inom na muna tayo ngayon.
Love, Nelia, mag-iinom muna kami ni Spencer ha. For celebration lang, kaya huwag ka nang pumalag, love. Umismid lang ang may katarayang babae, pero pumayag din naman ito sa huli. Siya pa nga ang bumili ng 4 Cantos Gin na iinumin ng dalawa. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 11:00 ng gabi ay natapos ang kanilang inuman. Kay Nelia na lang nagpaalam si Spencer dahil natutulog at humihilik na si Reynan sa sofa. Humingi pa nga ng dispensa ang babae sapagkat pagod nga raw sa pamamasada ang kanyang asawa kaya madaling nakatulog. Nang naglalakad na pauwi ng bahay ay eksakto namang nakasalubong ni Spencer si Letlet, ang babaeng kilalang kilala sa lugar nila bilang kalapating mababa ang lipad. Sa sobrang iksi ng suot nitong palda ay halos makita ng kasingit-singitan at panty. Napalunuklaway tuloy ang binata lalo na nang ibuwangwang ng babae ang kanyang cleavage. Halatang halata ang pangaakit ni Letlet sapagkat trip na trip niya talaga si Spencer noon pa man. Nang magkasulubong na sila ay sinadya ng babae na dumikit sa kanya hanggang sa pareho silang mapasandal sa bakod na pader. Kaagad siyang hinalikan sa labi ni Letlet at dahil sa may tama na rin siya ng alak, kaya nadala na rin siya sa init ng katawan. Tila nagising lang siya sa katotohanan nang gumapang na ang kamay ng babae sa maselang parte ng kanyang katawan. Letlet, huwag tayo rito. Doon tayo sa bahay. Dala ng kalasingan at init ng katawan, ay isinama nga niya ang babaeng mababa ang lipad sa kanyang bahay. Hindi na rin niya nakontrol ang sarili, kaya ilang beses na may nangyari sa kanila. At dala ng matinding pagod, ay natulog na lang sila pareho na hubot-hubad. Nahihimbing ng tulog si Spencer, nang walang ano-ano ay bigla siyang napabalikwas ng bangon dahil sa malakas na pagtili ni Letlet. Dala ng pagkagulat ay tumayo siya ng kama at binuksan ang ilaw. Nakita niyang tumakbo ang babae palabas ng bahay habang nakatapis. Namumutla ito, umiiyak at kitang-kita ang takot sa ekspresyon ng mukha. Uy, Letlet, ano nangyari? Teka, huy! Huwag kang mag-hysterical, baka may makakita sa'yo. Wala sa sarili niyang sinundan ng babae sa labas ng bahay at natigilan lang siya matapos mapagtanto na nakatingin na sa kanya ang iilang taong nakakasalubong. Anong oras na ba? Natanong niya yon sa sarili dahil medyo madilim pa ang kalangitan pero may iilang tao na ang naglalakad na papasok sa trabaho at paaralan. Marami-rami rin ang tao sa almusala ni Aling Kakay at lahat ng yon ay nakatingin sa kanya habang isinisigaw ang pangalan ni Letlet na nawala na lang bigla. Napakunot noo siya dahil sa tingin ng iilang mga tao, subalit maya-maya pa ay namilog ang mga mata niya sa kahihiyan nang mapagtanto na wala pala siyang suot na kahit ano. Ito pala ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang tingin ng mga taong nakakakita sa kanya. Hiyang-hiya siyang bumalik sa loob ng bahay at nagkandado ng pinto. Anak ng putya naman, ano ba naisip mo, Spencer? Bakit ka lumabas ng hubot-hubad? Tiyang-gala, siguradong magiging laman ako ng balita nito. Nakita pa nilang hinahabol ko si Letlet. Ta naman talaga, oh! Para siyang bata na nagtantrums dahil sa sobrang kahihiyan. At dahil doon ay halos hindi na siya nakatulog kakaisip sa kahihiyang ginawa niya. Pasado 8:30 ng umaga, pagkatapos mag-almusal at pakainin si Chacha, ay doon lang siya nakaramdam ng antok. Bumalik siya sa kwarto at sa tuwing pipikit ay lagi niyang naaalala ang nangyaring kahihiyan. Kaya napapakunot noon na lang siya at napapatantrums. Hanggang sa sumagi sa isip niya kung ano nga ba ang dahilan at bakit nag-hysterical si Letlet. Bakit nga kaya siya biglang nag-hysterical? May nakita kaya siya dito sa kwarto? Wala naman akong naramdaman kanina. Siguro dahil sa medyo lasing pa ako at wala sa sarili nun.
Napahima siya ng baba habang nag-iisip. Kailangan ko siyang makita ulit. Yung kumot ko, dala-dala pa niya. Plus tong damit niya, naiwan pa rito. Ay, ano ba tong ginawa ko kasi? Sana naman alak pa. Sa dami ng kung ano-anong naiisip, ay hindi niya na namalayang nakatulog na siya. At muling napanaginipan ang tungkol sa babaeng misteryosa. Nakapwesto ang taksing sinasakyan nila sa tapat ng abandonadong gusali. Hinarap niya ang dalagang takot na takot bago naiilang na nagsalita. Ma'am? Miss o kung ano man, please naman, magsalita ka para malaman ko kung paano kita matutulungan. Kung pareho lang tayong tatanga rito at matatakot, walang mangyayari sa atin dito. Bago pa matapos ng binata ang kanyang sinasabi, ay nakarinig na siya ng malakas na halakhak mula sa kung saan. Matinis ang tawa na parang gawa ng isang babaeng witch. At sa sobrang tinis, hindi lang to masakit sa tenga, kundi nakakakilabot din. Palakas to ng palakas, kaya kitang-kita niya kung paanong tila trumiple ang takot na nararamdaman ng misteryosang babae. Nangilabot din ang gusto si Spencer, kaya hindi na siya nag-alinlangan pa. Kaagad niyang minaneobra ang taxi, palayo sa lumang gusali. Subalit nang nakatalikod na sila sa nasabing lumang gusali, ay gano'n na lang ang gulat nila pareho ng misteryosang babae. Mayroon kasing malaking itim na imahe na humarang sa kanila. Para lang tong itim na usok pero hugis tao. May mapupulang mga matang nanlilisik na nasa 6 na talampakan ng taas at nakangisi ito na abot tenga. Ano yung isang... Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay gano'n na lang ang gulat niya nang biglang magsalita ang misteryosang babaeng nasa passenger seat. Ito ang unang pagkakataong narinig niya ang tono ng boses nito. Nandiyan na siya! Nandiyan na siya! Humalakhak ang nakakatakot na nilalang na nasa harapan nila, kaya mas lalo silang nahintakutan. Natuntunan niya tayo! Sa wakas, nahanap din kita, Lynette! Nandito ka lang pala! Pagkatapos sabihin niyo ng nakakatakot na imaheng nasa harapan, ay saka kumalat ang usok. Nagdilim ang buo nilang paligid habang patuloy nilang naririnig ang nakakatakot at nakakarinding boses na matinis. Nang sumulyap si Spencer sa rearview mirror, ay naawa siya sa itsura ng misteryosang babae, sapagkat hindi na maipinta ang mukha nitong takot na takot. Dahil doon ay wala sa sariling pinaharurot ng binata ang taxi, kahit wala siyang makita dahil sa sobrang dilim. Pero hindi pa man siya nakakalayo, ay tumambad na sa kanyang mukha ang nakakakilabot na mukha ng kadiliman. Kasabay ng muling pagboses nito, ay bigla siyang sinunggaban. Hindi na kayo makakatakas! Napabalikwa siya ng bangon matapos maramdaman ang pagdila ng asong si Chacha sa kanyang mukha. Anak ng putya! Nang makita niya ang aso na para bang nag-aalala, ay bigla na lang niya tong niyakap ng mahigpit. Thank you, Chacha. Thank you at ginising mo ko. Laking pasasalamat niya nga sa alagang aso sapagkat sa hindi mabilang na pagkakataon ay iniligtas na naman siya nito laban sa kapahamakan. Pawis na pawis siyang lumabas ng kwarto habang nakahawak sa dibdib. Pagdating sa sala ay sa kanya lang nalaman na 3:00 na pala ng hapon. Ang haba pala ng tulog ko. Pero parang hindi naman ako natulog. Grabe yung panaginip na yon. Parang mas lalong lumala. Akala ko pa naman maganda ang kahihinatnan. Utik. Dahil sa nangyari ay nagtungo ang binata sa simbahan para mag-alay ng panalangin. Alam niya sa sariling hindi magandang pangitain ang panaginip na yon at mayroong pakahulugan sa kanya. Nang nasa loob na ng simbahan, ay mataimtim siyang nagdasal para sa kanyang kaligtasan.
Lord, ito po ang first time na nanaginip ako ng tuloy-tuloy na pangyayari. Kung ano man po ang ibig sabihin nito, gusto ko na pong matapos to. Ingatan niyo po ako pati si Lolo Benigno at kahit ang pinsan kong si Jojo na nasa ibang bansa. Yun lang po at wala nang iba. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Paglabas ng simbahan ay nagbiyahe na kaagad siya pauwi dahil ayaw niyang maabutan ng rush hour. Pero huli na para roon sapagkat naabutan na siya ng mga taong nag-uunahan sa pag-uwi. May pangilan-ngilan pa nga na nagpapara sa taxi niya pero hindi niya lang hinihintuan dahil wala pa siya sa mood mamasada. At dahil sa mabigat na ang daloy ng trapiko, pasado 6:00 ng gabi ay naghanap na siya ng shortcut para mabilis matakasan ang mabagal na usad ng mga sasakyan. Lumiko siya sa isang eskinita na hindi pamilyar dahil hindi naman talaga niya yun nadadaanan kapag bumabiyahe. Habang tinatahak niya ang kahabaan nito, ay napansin niyang para bang nanggaling na siya rito. Hindi niya lang maalala pero sigurado siyang nadaanan niya na nga ang lugar na ito. Parang nadaanan ko na talaga to eh. Pero alam ko rin naman na ngayon lang ako nakadaan dito. Anong street nga ba to? Ay, anak ng kabayo! Kaagad niyang napreno ang taxi ng may matandang babae na hindi niya namalayang sumulpot. Masyado kasi siyang abala sa pag-iisip kaya hindi niya yun napansin. Simple lang ang postura ng matandang babae. Halata na mayaman dahil sa suot nitong mga alahas. Yun nga lang nawirduhan siya dahil magkaiba ang kulay ng mga mata nito. At bukod sa matalim kumakatingin, ay naagaw din ang pansin niya ng malaking singsing nitong bungo ang tatak. Dala na rin ang pagkataranta at pag-aalala, ay dali-dali siyang lumabas ng kotse para i-check kung ayos lang ang lagay ng matandang babae. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Pasensya na... Napahawak siya saglit sa ulo sapagkat nakaramdam siya ng tila may kung anong kumikirot doon. At nang muli niyang lingunin ang matandang babae, ay para tong may kung anong ibinubulong sa hangin. Kaya naman tinitigan niya to ng mata sa mata. Ganun kasi ang turo ng Lolo Benigno niya kapag meron kang kakaibang nararamdaman sa iyong kaharap. Kailangan mong makipagtitigan at huwag kang kukurap hanggat hindi kumukurap ang kaharap mo. Pagkurap ng matandang babae ay nakahinga na nga siya ng maluwag. Nawala na rin bigla ang pagkirot ng kanyang ulo. At kasunod ng masamang titig ay naglakad na lang ang matandang ginang palayo sa kanya. Kaya bumalik na rin siya sa loob ng kotse. Grabe, bumubulong-bulong pa ang matandang yun ah. Sabi ko na nga ba may kakaiba sa kanya. Sa suot niya palang na bungong singsing ramdam ko na eh. Hindi na ako dadaan sa iskinitang to sa susunod. Nagdire-diretso na siya at hindi na tiningnan pa ang paligid. Nang malampasan niya ang ginang na patuloy na naglalakad, ay walang kung ano-ano ay para siyang nakarinig ng pamilyar na tono ng boses na parang nanghihingi ng saklolo. Subalit dahil ayaw na niyang makaengkwentro pa ang matandang babaeng nalampasan na niya, ay nagtuloy-tuloy na siya sa pagmamaneho hanggang sa makaalis na siya sa kalyeng yun. Mabuti na lang din at kabisado niya na ang mga daan, kaya maaga-aga siyang nakauwi ng bahay. Sinadya niya rin talagang magpagabi dahil nahihiya siya sa mga kapitbahay na nakakita sa kanya kaninang madaling araw na hubot-hubad sa labas ng bahay habang hinahabol si Letlet. Eksakto naman ang papasok na siya sa kanilang barangay ay sa kanya nakita ang babae. Mag-isa lang tong nakaupo sa waiting shed na nag-aabang na naman ng magiging customer. Napailing tuloy si Spencer habang pinagmamasdan ng dalaga. Hindi niya rin maintindihan pero nakaramdam siya ng matinding awa para rito. 9:00 pa lang ng gabi naghahanap na kaagad siya ng customer. Dito pa mismo sa tapat lang ng barangay namin. Si Letlet talaga oh. Wala nang pinipiling lugar. Kaya siya nababansagang mababa ang lipad ng mga kabarangay namin eh. Huminto siya sa tapat nito
at sa kanya inaya sa loob ang babae para makausap. Nang nasa tabi na ng driver's seat si Letlet, ay saka na siya naiilang na nagsalita. Let, pinasakay kita rito hindi para yung nangyari kagabi, lasing lang ako noon kaya kalimutan na natin yon. May gusto lang sana ako itanong sa'yo kung bakit ka biglang nag-hysterical at tumakbo palabas ng bahay. Nadala mo pa tuloy yung kumot ko. Nang ipinaliwanag na sa kanya ng babae ang dahilan, ay doon na nalinawan si Spencer. Tama nga ang hinala ng binata dahil mayroong nakita si Letlet subalit hindi ito ang misteryosang babae, kundi isang matandang babae na may nanlilisik na mga mata. Maraming salamat Ngayon nalinawan na ako. Sige, pwede ka nang bumaba ng sasakyan. Pasensya na sa abala Bumunot siya ng pera sa pitaka at ibinigay ito kay Letlet bago magsalita ulit. Kunin mo na to at umuwi ka na. Saka kung pupwede lang sana, iwasan mo na ang ginagawa mong... Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay inundayan na siya ng halik ng babae. Gusto niya man itong itulak palayo subalit sa hindi malamang kadahilanan ay parang nagustuhan na rin niya ang nangyayari. Hindi na naman napigilan ni Spencer ang sarili hanggang sa may mangyari na naman sa kanila. Pag-uwi tuloy ng bahay, hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis sa sarili. Nang putya ka talaga, Spencer. Napakarupok mo naman. Ay, ano ba naman to? Nagtantrums na naman siya na parang bata at natigil lang yon matapos makita ang asong si Chacha na kumakawag-kawag na ang buntot at tila nagmamakaawa ang mukha. Pinakain niya muna to bago magtungo sa banyo at magbanlaw ng katawan. Eksaktong paglabas ng banyo ay siya namang pagdating ni Reynan kasama ang asawa nitong si Nelia. May dalang 2 kantos na gin at lechon manok ang mag-asawa. Nagtataka man ay pinapasok niya kaagad ang mga to bago magbihis. Oh, anong meron? Nanhalo ka na naman ba sa EC2? Guess what pare? Itong si Nelia, sa wakas buntis na rin siya. Sa dami ba naman ng posisyong ginawa namin at iba't ibang simbahan na rin ang pinagdasalan namin Kaya salamat sa Diyos dahil nakabuo na rin kami. At sa iyo namin una sinabi, syempre. Wow, congrats Masaya ako para sa inyo, Reynan, Nelia. Dapat talaga i-celebrate natin yan. Umakbay ang lalaking chubby sa kanyang asawang nakangiti at sabay siyang tinignan ng mga to na para bang may pakahulugan. Nakaramdam ng pagkailang si Spencer sapagkat alam na niya ang nais ipahiwatig ng mag-asawa kaya kinuha niya sa lamesita ang lechon manok. Ipe-prepare ko lang to buksan mo na tsaka timpla mo na yung alak. Bilisan mo dyan at may kailangan ka rin sabihin sa amin ni Nelia dahil hindi kami naniniwala sa sabi-sabi lang. Wala nang nagawa si Spencer kundi sabihin na nga rin ang totoo sa mag-asawa na nakasiping niya si Letlet. Pero hindi niya na ikinwento na ngayong gabi rin ay nagbakbakan sila ng dalaga. Tawang-tawa naman ang mag-asawa lalo na nang sabihin niyang tumakbo siya sa labas ng bahay na hubot-hubad habang hinahabol si Letlet. At nakita ng mga kapitbahay nila ang hubad niyang katawan. Pero bigla ring sumeryoso ang lahat nang ipasok niya na ang dahilan ng pag-hysterical ni Letlet. Bigla tuloy na pasiksik si Nelia sa kanyang asawa. Akala ko ba pinalis mo na yun ang gagambala sa'yo pare? Malamang iba yun. Sabi kasi ni Letlet, matandang babae raw Nasa isip ko nga kanina. Baka yung tinutukoy niya konektado sa panaginip ko. Oo nga pala, yung tungkol dun sa babaeng misteryosa. Ano nang karugtong nun? Nakilala ko na siya. Tinawag siya ng parang demonyong boses witch na Lynette. Parang may gusto siyang iturong lugar sa akin Kaso nga lang biglang dumating yung entity na tinutukoy ko. Grabe, lalo nang tumitindi yung na-experience kong takot. Dahil tuloy sa sinabi niya,
ay naparami ng tagay si Reynan. Si Nelia naman ay lalong napasiksik at napakapit sa kanyang asawa. Nang nakay Spencer na ang tagay, ay nilagok niya kaagad ito bago muling magwika. Buti na lang talaga nandito si Chacha kasi nagising ako dahil sa pagdila niya sa mukha ko eh. Swerte ka talaga at meron kang guardian dog. Sa tingin ko, kailangan mo na ikonsulta sa Lolo Benigno mo yan nangyayari. Kasi baka mapahama ka pa dyan, lalo na't mas aktibo sila sa panaginip mo. Kung may mangyari sa'yo wag naman sana. Hindi namin alam ng asawa kong gagawin dahil wala naman kaming idea sa mga paranormal activities na yan eh. Napakatok pa ng 3 beses sa dingding si Nelia, dahilan para mapatingin na magkaibigan sa kanya. Paano ko naman gagawin yun wala namang cellphone si Lolo sa probinsya. Di naman ako po pwedeng umuwi doon kaagad. Sa Lunes magsisimula na ako mamasada ulit. Sa bagay, basta kapag alam mong lumalala na ang sitwasyon, huwag mo kalimutang kontakin ang Lolo Benigno mo. Gawan natin ang paraan. Kung may kakilala kang taga ron sa inyo na may number, sabihin mo tutulong ako sa pag-contact. Seryoso, tangik. Kailangan mong maresolbahan yan. Oo, tama ka nga dyan. Nagpatuloy ang inuman nila hanggang sa umabot ng 12:00 ng hating gabi. Nakakakalahati pa lang nila ang pangalawang 4 kantos nang nakarinig sila ng nabasag na bagay mula sa kusina. Sinundan niyo ng pagiging agresibo ni Chacha na nakatingin sa pintuan ng kitchen area habang galit na kumakahol. Alam na ng binatang tsuper na merong hindi pangkaraniwang nakikita ang alaga niyang aso sapagkat nararamdaman niya rin ang mabigat na puwersa galing sa kusina. Hindi niya nakikita ang entity pero para bang pamilyar sa kanya ang mabigat na enerhiya na nanggagaling doon. Kapareho to ng nakakatakot na nilalang na nasa panaginip niya. Dahil tuloy doon ay lalong nagsumiksik si Nelia sa asawa niyang natatakot na rin. Bigla tuloy nawala ang pagkalasing nilang dalawa at natuon na lang doon ang atensyon nila. Hindi kasi tumitigil sa pagkahol si Chacha kahit pa ilang beses na itong sinaway at pinakalma ni Spencer. Ano yun pare? Yung mga daga na naman siguro yan, kaya ganyan ang reaksyon ni Chacha. Alam mo pre, lasing na ako. Bukas na lang natin ituloy ito't kailangan ko na talaga matulog. Ayaw pa sanang umuwi ni Reynan, pero nakumbinsi naman siya ng asawa sapagkat nakakaramdam na rin si Nelia ng kakaiba. Nang makalabas na ng bahay ang mag-asawa, ay saka binalikan ni Spencer ang kusina. Hindi na niya nararamdaman ang mabigat na puwersa, kaya nakahinga na siya ng maluwag kahit papano. Niligpit na lang niya ang nabasag na pinggan at pagkatapos ay saka siya naligo para mahimasmasan ang katawan. Nawala rin kaagad ang tama ng alak dahil hindi rin naman siya masyadong uminom kanina. Dinadaya niya lang ang tagay kaya mas nalasing ng gusto ang kanyang kaibigan. Nang nasa kwarto na siya ay nakita niyang nakahiga na si Chacha sa tapat ng kanyang papag. Hinimas niya muna ang ulo ng alagang hayop bago siya maupo sa papag at magdasal. Panginoon, alam ko pong marami akong pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Pero ang hiling ko lang po palagi ay gabayan niyo po at pag-ingatan ang mga mahal ko sa buhay. Ingatan mo po si Lolo Benigno, si Jojo, si Jonathan, si Reynan, si Nelia at ang magiging anak nila. Ako rin po, Panginoon, ay humihingi ng gabay sa inyo, lalo na po rito sa kakayahan ko. Magamit ko ito nawa ng tama. Patungkol naman po sa panaginip ko, Lord, may kung anong hindi magandang nangyari. Kaya ang dalangin ko po palagi ay ang gabay ng inyong mahal na Santong Espiritu. Pati na rin po sa pinakamamahal kong asong si Chacha. Salamat po sa guardian angel dog ko na ito. At kay Letlet sa buhay po niya. Ang hiling ko lang ay ingatan niyo siya at ilayo sa kahit anong panganib at anumang gawa ng kadiliman. Naway matutunan niya isang araw na mahalin ang sarili niya. Yun lang po, Lord.
salamat po ulit sa maghapon na to. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos ng sinserong panalangin na yon, ay nahiga na siya at sinikap na matulog ng mahimbing. Matagal bago siya dinalaw ng antok sapagkat maraming ulit naglaro sa utak niya ang tungkol sa misteryosang babae, pati na rin sa nakakatakot na nilalang na alam niyang pilit na pumapasok sa kanyang pagkatao. Kailangan ko na nga talaga sigurong magpatulong kay Lolo Benigno. Pero paano? Ang layo-layo niya sa akin. Ay, paano ko nga kaya siya mapapapunta rito? Pumikit na lang siya at hinayaan ang sariling anuri ng diwa papunta sa karimlan. Nang medyo lumalalim na ang kanyang antok, ay saka naman siya biglang may naalala dahilan kaya siya napabangon kasabay ng pagpitik ng mga kamay sa hangin. Chacha, alam ko na kung kanino yung kaparehong aura na yun kanina. Dun sa matandang babae sa eskinitang dinaanan ko. Yung may bungong singsing. Ganun na ganun yung pakiramdam ko kanina eh. Habang parang may binubulong siya sa akin. Mukhang pasimple akong pinupuntirya na matandang yun ah. Humanda lang talaga siya kapag nagkatagpo kami ulit ng landas. Bumangon siya at mayroong bagay na kinuha sa aparador. Isang lumang kwintas na may mga pangil ng iba't ibang hayop. At sa pinakagitna ay mayroong itim na bato na kasing laki ng 5 piso. Habang inihimas-himas niya ang nasabing kwintas, ay pinagmasdan lang siya ng walang kamuwang-muwang na si Chacha. Isinuot niya to sa harap ng aso bago to kausapin na parabang nagkakaintindihan sila. Ano, bagay ba sa akin, Chacha? Umingit lang ang aso bago bumalik sa pagtulog. Kaya bumalik na rin si Spencer sa papag at nahiga suot-suot ang nasabing kwintas. Ang kwintas na yon ay ginawa pa ni Lolo Benigno at niregalo sa kanya bilang pangontra sa anumang hindi magandang pangyayari. Ilang beses pa lang nasusuot to ng binata dahil naiilang naman siyang gamitin to kapag namamasada. Baka kasi sa halip na makahatak ng mga pasahero, ay mawirduhan sa kanya at hindi na sila sumakay. Ayon sa lolo niyang albularyo, may orasyon ng kwintas kaya anumang sumpa o masamang gawain ay tatalbog lang kapag suot niya ang kwintas. Nagbibigay babala rin to kapag may mangyayaring masama. Kapag uminit ang itim na bato sa kwintas, nagpapahiwatig yun na wag na niyang ituloy ang gagawin o wag na siyang tumuloy sa pupuntahan. Sapagkat tiyak na may mangyayaring masama. Napatunayan na to ni Spencer sapagkat nang minsang isuot niya ang kwintas, papunta siya ng Taft Avenue at plano niyang sumakay ng MRT nang biglang uminit ang kwintas kaya hindi na siya tumuloy sa pupuntahan. Kinagabihan ay nabalitaan na lang niyang nag-crash ang nasabing train at marami-rami ang nasugatan. Ngayon na lang kita nasuot ulit. Nakatulog kaagad siya ng mahimbing sapagkat alam niyang marami na siyang proteksyon sa paligid. Kinabukasan ay naging maganda ang gising niya at magaan ang kanyang pakiramdam kaya hinubad niya na ang nasabing kwintas. Kampante na rin kasi siya na hindi na mababalikan ng kung anumang sumpa ng matandang babaeng estranghero. Yun nga lang ay hindi niya rin napanaginipan ng misteryosang babae na humihingi ng tulong. Naisip niya tuloy na dahil nabablak din ang suot niyang kwintas ang patungkol doon. Nagluluto pa lang siya ng almusal nang marinig niyang mayroong kinakahulan si Chacha sa labas pero tumahimik din kaagad. Dahil doon ay saglit niyang iniwan ang nilulutong sinangag at sumilip sa bintana. Ganun na lang ang gulat niya nang makita si Lolo Benigno kasama ang isang matabang binatilyong kahawig ng pinsan niyang si Jojo. Lolo? Ikaw ba talaga yan? Gulat na gulat ka, Apo. Ako nga to. Kasama ko si Jonathan, anak ng pinsan mo. Pasok po. Gulat na gulat talaga ako, Lo, promise. Unexpected to pero answered prayer ako. Thank God!
Pinapasok at pinaupo na muna ng binata ang kanyang lolo at pamangkin, saka nagmano sa matandang lalaki. Nakahinga na rin siya ng maluwag sapagkat hindi na siya mamomroblema pa kung paano kukontakin ang kanyang lolo dahil kusa na itong inilapit sa kanya ng tadhana. Lolo, ang saya-saya ko po, promise. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya ngayong nandito kayo. Anong pinagsasasabi mong masaya ka dyan? Ni hindi ka nga nagpaparamdam. Hindi ka umuwi sa probinsya. Kung hindi pa namin nalaman kay Jojo ang address mo, edi hindi ka pa namin mapupuntahan. Natapik ng binata ang noo matapos maalala ang pinsang nasa ibang bansa. Sa kanya lang din na-realize na pupwede niya palang makausap si Jojo para makontak ang kanyang lolo. Ang mahalaga lo, nandito na kayo. Ba't po pala kayo naparito? Yung mga papers ko po kasi, uncle. Di po ba nga kukunin ako ni Papa para magtrabaho ron? Isinama ko na rin si Lolo para makapamasyal. At saka gusto ko rin daw niya makita eh. Dito muna kami hanggang 1 o 2 linggo. Nako, kahit 1 buwan pa. O kung gusto nyo, dito na lang kayo, Lo. Kapag nakaalis na si Jonathan, wala na kayong kasama ron. 90 years old na kayo, Lolo. Sabi nga sa kasabihan, ang edad ay numero lang, apo. Baka nga mas mabilis pa akong tumakbo sa'yo eh, at mas matalas pa ang memorya ko. Biniyayaan ako ng may kapal ng ganito kalakas na katawan dahil may layunin siya. Hindi na umimik pa ang binata dahil totoo naman ang sinabi ng kanyang lolo. Kahit 90 years old na to, ay napakalakas pa rin ang resistensya. Pakiramdam tuloy ni Spencer ay mayroong taglay na agimat ang lolo Benigno niya. Tila nabuo ang araw ng binata matapos muling makita ang kanyang mga mahal sa buhay. Nawala tuloy ang mga iniisip niyang hindi magagandang bagay sapagkat natuon lahat sa kasiyahan ng utak niya. Kinagabihan ay pinapunta niya ulit sina Reynan at Nelia sa kanyang apartment para ipakilala ng personal ang lolo at pamangkin niya. Pero pinaalalahanan niya ang mag-asawa na huwag munang ikukwento ang tungkol sa mga kababalaghang na pag-uusapan nila para hindi ma-spoil ang kasiyahan. Nangako na lang siya na sa tamang oras ay sasabihin niya ang lahat kay Lolo Benigno. Pagsapit ng Lunes ay nagsimula na ang pagpapasada ni Spencer. Katakataka na magmula nang dumating sa bahay niya si Lolo Benigno ay parang palaging maaliwalas na ang kanyang pakiramdam sa tuwing gigising. Napansin niya rin na tahimik na palagi ang kanyang alagang aso na parang kampanteng-kampante sa mga nangyayari. Naging maayos ang unang araw niya ng pamamasada. Walang naging aberya. Tanghali pa lang ay nakakota na siya ng para sa boundary kay Mrs. Yeng. Halos 1 linggo na maganda ang gising niya at kita sa trabaho, kaya tila nakampante na rin siya. Subalit Sabado ng gabi, habang sakay ang isang pasahero ay naipit na naman siya sa mabigat na daloy ng trapiko. Doon ay napilitan na naman siyang dumaan sa eskinita na minsan niya nang nadaanan kung saan nakita ang matandang babae na may aura ng isang mangkukulam. Shit naman oh, no choice. Sa kanya nilingon ang mga pasahero sa likuran. Ma'am, sir, liliko lang ho tayo dyan sa street para makaiwas sa heavy traffic. Tumangulang ang mag-asawa kaya nagdire-diretso na siya. Nang nasa kalagitnaan na sila ng street, ay bigla siyang napatanga matapos makita ang isang pamilyar na lumang gusali. Nang maalala niya ang lumang gusali na yon na nasa kanyang panaginip, ay katulad noong unang daan niya sa lugar na yon, bigla na naman siyang nakarinig ng boses ng babae na humihingi ng saklolo. Dahil doon, kaya wala sa sarili siyang napapreno. Nagulat tuloy ang mag-asawa sa kanyang ginawa dahil muntik na silang masalubsob lahat. Pasensya na po.
Mabuti na lang ay mabait ang mag-asawa kaya wala siyang naging problema. Nang makalabas na sila sa nasabing street at nang maihatid niya na ang mga pasahero sa destinasyon ng mga ito, ay saglit siyang nagpark at nagnilay-nilay. Hindi na kasi mawala sa isip niya ang tungkol sa lumang gusaling nakita sa nasabing eskinita. Sigurado kung yung lumang gusali na yun yung nasa panaginip ko. Doon na isa-isang nag-sink in sa utak niya at nagtagpi-tagpi ang lahat. Ang misteryosang babae, ang nakakatakot na nilalang, ang matandang babaeng may aura ng isang mangkukulam at ang tinig ng babae na nanghihingi ng tulong. Si Lynette, nandun siya sa loob ng lumang gusali at humihingi siya sa akin ng tulong sa pamamagitan ng panaginip. Ang nakakatakot na nilalang sa panaginip ko, pati ang matandang babaeng may aura ng mangkukulam, ay iisa lang. Kung ganun, nasa panaginip ko si Lynette. Kailangan niya ng tulong laban sa mangkukulam na... Bago pa niya matapos ang sinasabi, ay naramdaman niyang bigla ang pag-uga ng kanyang kotse. Nang mapalingon siya sa rearview mirror, ay nakita niya sa passenger seat ang nakakatakot na nilalang na sa panaginip niya lang nakikita. Ang tagal kitang hinintay na hinayupak ka! Hindi ako makapasok sa bahay niyo dahil may malakas na puwersa roon. Mabuti na lang talaga at dumaan ka ulit sa eskinita ko. At kung nung una natakasan mo ang palipad hangin ko, ngayon, hindi na! Katapusan mo na! Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari dahil ramdam na ramdam ni Spencer ang pamamanhid ng buo niyang katawan dahil sa sitwasyong yon. Sinubukan niyang gumalaw pero sa kasamaang palad ay hindi niya talaga maipilit. Maya-maya pa'y bigla na lang kusang umandar ang kanyang sasakyan na parang may sariling buhay. Kaya naman mas lalo siyang nagkakawag para makakawala. Para siyang baliw na kinakausap ang sasakyan at pinapakiusapan na tumigil ito. Blossom, huwag ka umandar! Hoy! Anong ginagawa mo? Huwag! Tulong! Humalakhak lang ang mangkukulam hanggang sa magtuloy-tuloy sa gitna ng kalsada ang sasakyan niya. Ang huling natatandaan na lang ni Spencer bukod sa nakakakilabot at malademonyong halakhak ng mangkukulam ay ang nakakasilaw na liwanag kung saan bumunggo ang minamaneho niyang taxi. 3 araw na wala ng malay si Spencer dahil sa kanyang tinamong kahindik-hindik na pangyayari. Matinding galo sa kanang bahagi ng noo, pilay sa parehong kanang paa at kamay, at naputulan pa siya ng isang daliri sa paa. Mabuti na lang, sa tulong ng mabait na operator niyang si Mrs. Yeng, ay naging maayos naman ang kanyang lagay at nakalabas din kaagad ng pagamutan na walang naging pinansyal na aberya. Bukod dun ay binayaran din kasi siya ng nakabangga plus nagbigay pa ng pinansyal na tulong ang kanyang amo. Dahil sa inabot niyang aksidente, ay binigyan siya ng pagkakataong makapagpahinga hanggang sa bumuti ng tuluyan ng kanyang kalagayan bago siya makabalik sa kanyang trabaho sa pamamasada ng taxi. Ganun na lang din ang gulat ni Spencer nang malaman niya na si Letlet pala ang malimit na nag-aasikaso sa kanya nung mga panahong wala siyang malay tao. Kaya nang magising siya, ay panayang pangaasar ni Reynan pati na rin ang kanyang lolo at pamangkin sa kanya. At nang bumuti na ang kanyang lagay, 1 linggong nakalilipas ay inilabas na nga siya ng ospital. Pero nakasimento ang kanang kamay at paa niya. Patuloy pa rin siyang inaalagaan ni Letlet na hindi niya nainalmahan pa. Ang totoo rin kasi niya ay nagsisimula na siyang magkagusto sa babae kahit noong una ay ayaw niya talaga rito dahil sa pagiging bayarang babae nito. Isinantabi na lahat yun ni Spencer
dahil masaya siya na si Letlet ang nag-aasikaso sa kanya, kaya naman masaya na rin ang mga mahal niya sa buhay at walang panghusga nilang tinanggap ang babae. Pag-uwi ng bahay ay doon na nga isiniwalat ng binata ang lahat kung bakit siya naaksidente. Hindi niya muna kasi sinabi ang tungkol dito noong nasa ospital pa siya, sapagkat nararamdaman niya roon ang presensya ng matandang mangkukulam, lalo na kapag wala si Lolo Benigno. Mabuti na lang talaga ay isinuot sa kanya ang kwintas nung nasa ospital siya, kaya kahit papano ay nalayo pa rin siya sa panganib. Lolo, pasensya ka na po kung ngayon ko lang sinabi to sa'yo. Pati sa inyong lahat na rin, Reynan, Nelia, pamangking Jonathan, at pati na rin sa'yo, Letlet. Alam kong hindi mo masyadong maiintindihan tong mga sasabihin kong ito, pero makinig ka na lang ding mabuti. Tungkol ba turong kay Lynette? Yung misteryosang babae sa panaginip mo na nanghihingi ng tulong? Oo pare, gano'n na nga. Tungkol sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Ang tagal na kitang kilala. Napaka-responsable mong driver eh. Kaya imposibleng maaksidente ka ng ganun-ganun na lang. Sige apo, ikwento mo ang lahat-lahat sa amin ngayon din. May isang babae na palaging nagpapakita sa panaginip ko. Si Lynette. Siguro ako ang nakita niyang tao na pupwedeng makatulong sa kanya para makalaya sa pagkakakulong ng mangkukulam. Nalaman ko na po yung lugar na kinaroroonan kung saan ikinulong si Lynette. Pero yung matandang babaeng mangkukulam, sinubukan niya akong patayin, Lo. Dahil alam niyang tutulungan kong makalaya si Lynette. Inalala nga ni Spencer ang pangyayari ng gabing yon at patuloy niya tong ikinwento sa lahat ng naroon sa kanyang bahay. Tandang-tanda ko po talaga ang mga sinabi niya bago ko maaksidente ng gabing yon. Ang tagal kitang hinintay na hinayupak ka! Hindi ako makapasok sa bahay nyo dahil may malakas na puwersa roon. Mabuti na lang talaga at dumaan ka ulit sa eskinita ko. At kung nung una natakasan mo ang palipad hangin ko, ngayon, hindi na! Katapusan mo na! Pagkatapos po nun, namanhid na ang buong katawan ko. Kinontrol niya si Blossom hanggang sa mabunggo na po ako, Lo. Pagkatapos nun, nagising na lang ako na nasa ospital na. At ang dahilan kaya hindi ako nagsasalita sa inyo habang nandun ay dahil nararamdaman ko pa na nasa paligid lang noon ang presensya niya. Kaya pala nakakaramdam ako ng hindi maganda ron sa ospital. Hindi bale apo. Dahil hindi ako papayag na maargabyado ka. Ngayong gabi na to, ipakikita ko sa mangkukulam na yun kung sino ang kinalaban niya. Babawian natin siya at siguradong pagsisisihan niya ang ginawa niya sa'yo. Pero paano po si Lynette, Lo? Oo nga po, Lolo Benigno. Huwag kayong mag-alala dahil maililigtas natin siya. Ipinapangako ko yan. Nakahinga ng maluwag si Spencer matapos marinig na sinabi yon ng kanyang lolo. At nang bumaling siya kay Letlet, ay nakita niya ang kalungkutan sa mata ng babae, kaya naman nilapitan niya to at hinawakan ng mahigpit sa kamay. Huwag ka mag-alala, Letlet. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Pangako ko yan sa'yo. At kapag naging okay na ang lahat, pakakasalang kita. Kinilig naman ang lahat sa kanilang narinig at pagkatapos nun ay tinuloy na nila ang pagkain ng hapunan. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi pinauwi ni Lolo Benigno ang mag-asawang Reynan at Nelia dahil baka may gawing hakbang ang mangkukulam sa oras na mag-counter spell siya. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, nagtipon sa sala sina Reynan, Nelia, Letlet at Jonathan. Ang maglolong Benigno at Spencer naman ay nasa kwarto para magsagawa ng isang ritual
napupuksa sa mangkukulam. Kasama nila roon ang asong si Chacha na nagsisilbing backup ng matandang albularyo. Lo, sigurado bang okay lang na nandito si Chacha? Siguradong sigurado. Hindi mo pa rin ba alam na ang asong yan ang gabay mo? Ha? Gabay? Magsisimula na tayo. Patutulugin kita at papasok ako sa diwa mo para mabilis na matunton ang kinaroroonan ni Lynette at ng mangkukulam na yon. Ano naman pong gagawin ko, Lo? Manonood ka lang. Tignan mo kung paano ko siya pupuksain. Pagkasabing yun ay saka pinitik ng matandang albularyo ang kanyang apo sa noo. Walang ano-ano ay biglang nakatulog si Spencer at pagdilat ng mga mata niya ay katapat na nila ang lumang gusaling sinasabi niya. Lo, dito nga yun! Nandito na kaagad tayo! Ang bilis at ang... Hindi pa siya natatapos magsalita ay tinulak na ni Lolo Benigno ang malaking gate at nabuwalyo ng walang kahirap-hirap. Doon na nga tumambad sa kanila ang matandang babaeng mangkukulam na nakainkwentro ni Spencer. Nasa likuran din ito si Lynette na nakatanikala at punong-puno ng itim na pasa ang buong katawan. Wala nang inaksayang oras ang matandang albularyo. Narinig ni Spencer na malakas tong nagwika ng mga salitang ginagamit sa pag-oorasyon at ritual. Nagbigkas din ang mangkukulam na mga salita, pero bigla siyang tumalsik at dumikit sa pader na parang isang papel. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo sa apo ko. Ngayon magpakilala ka, mangkukulam. At sa oras na magmatigas ka, sinisiguro ko sa iyong hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa iyo. Nagpumilit pang lumaban ang mangkukulam, pero wala pa rin tong nagawa laban sa lakas na meron si Lolo Benigno na nagwika na naman ng orasyon. Nagduwal ng itim na dugo ang matandang mangkukulam habang tila napapahiyaw dahil sa sobrang init at sakit na nararamdaman ng katawan. Magpakilala ka, masamang mangkukulam! Ako si Margaret! Ngayon, Margaret, inuutusan kita na alisin sa pagkakatanikala si Lynette. Palalayain mo siya at kahit kailan ay hindi mo nagagambalain. Inuutusan kita, Margaret, na sunugin ang iyong sarili at ang kaluluwa mo ay pahihirapan sa impyerno habang buhay! Pagkasabi niyang yun ay nagwala ng gusto ang mangkukulam hanggang sa tuluyang masunog ang katawan nito hanggang sa abo na lang ang matira. Nang ibaling naman ni Spencer ang tingin niya kay Lynette, ay nakahinga siya ng maluwag sapagkat nakalaya na to sa pagkakatanikala. Lynette, nakalaya ka na. Salamat sa inyo. Hindi ako nagkamali ng nilapitan. Sa wakas, matatahimik na rin ako. Nawala ang ngiti sa labi ni Spencer matapos niyang mapagtanto ang isang bagay. Nang unti-unting maglaho si Lynette, ay tanging bungo na lang nito ang natira. Sa sobrang gulat niya ay hindi niya namalayang napaluha siya. At nang tapikin ni Lolo Benigno ang kanyang noo, ay bigla siyang napadilat. Nang makita niyang nasa kwarto na sila ulit, ay saka siya nagpunas ng luha bago malungkot na nagsalita. Hindi ko naisip na matagal na pala siyang patay, pero inaalipin pa rin ang kaluluwa niya. Hindi mo kasalanan yon, Apo. Ang mahalaga, malaya na ang kaluluwa niya. Pagkalipas ng ilang araw, ay nadiskubre ng mga otoridad sa luma at abandonadong bahay ang bangkay ng 2 tao. Nakinilalang si Margaret, ang matandang mangkukulam, at ang isa naman ay ang buto na lang na si Lynette. Masaya na malungkot pero nagpatuloy pa rin ang buhay ni Spencer na makalipas ang 1 taon
ay pinakasalan si Letlet na tuluyang nagbago ng buhay dahil sa wagas na pag-ibig. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At paki-comment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli, hanggang sa susunod!